Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ang atin pong announcement for our promo package, malaki ho ang madi-discount ninyo, i-avail nyo na po. Meron ho tayong detox plus blood cleansing with or without vector scan. So, nasa sa inyo na po kung ano ang maa-afford ng budget ninyo, but kung ako ho ang tatanungin ninyo, doon na po kayo sa may vector scan kasi po malalaman nyo ang mga sakit nyo na pati ho wala pa kayong simptomas. So napakalaki hong tulong, no? Of course, our laser IV, isa ho yan sa blood cleansing na ginagamit natin. One of the latest from Russia, tricolor ho ang ilaw. So red light, dati ho red light lang kasi yung mga luma, no? So for chi and circulation, blue light for tumors, cysts, and also kills all kinds of germs, and green light to boost immune system and oxygenation. So laser pa lamang ho, ang dami na nating benefit na makukuha. Naka almost 50% discount po siya. Kaya lang ho, until supply last. Kaya makiagaw na ho kayo, pwede hong mag-prepaid. So, pwede na ho kayong mag-avail ngayon kahit hindi nyo pa magagamit. Pwede nyo hong gamitin yan later. Basta ho, naka-prepaid na kayo ng promo. And alin man ho ang i-avail ninyo, libre na ho ang check-up dyan. No? Yan ho, maagang pamasko namin sa inyo para ho, marigaluhan ninyo ang inyong sarili para ho sa ikagaganda ng inyong kalusugan. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyong i-search dyan at mapapanood po ninyong muli. Ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa intermittent fasting and keto diet. So, ngayon ho, medyo ang dami-dami hong tao na nag-i-intermittent fasting and keto diet. Nauna hong sumikat ang keto diet, ngayon naman ho, intermittent fasting. Dahilan na rin po sa kagustuhan ng tao na pumayat. Kasi ho, ang dami-dami ngayon, bibihira na ho ngayon ang slim. Ang mga slim ho ngayon, nagkokontrol ng pagkain. Unlike before, kahit hindi ho nagkokontrol ng pagkain ng tao, ganun lang naman talaga ho ang katawan, kahit ho normal ang kain. So ano hong naiba? Bakit nagkaganon? So it is because yung pagkalat ho ng fast food, processed food, puro ho walang microwave, puro ho wala ng sustansya ang kinakain natin. The more hong process, walang nutrition, lalo na ang microwave, wala na ho yung nutrition at all. Na-damage na ho ng radiation ng microwave, no? So, you are eating a dead food because even the chemistry and chemical bond of the food was already damaged by the microwave. Actually ho, yung mga nag-invento ng microwave, sila ho mismo hindi na gumagamit. Itinapon nila sa mga third world countries. Kasama ho ang Pilipinas doon, no? Tayo, hindi natin alam. Ba't ngayon, alam nyo na, wag ho ninyong gamitan ng mga microwave ninyo, no? Mabuti pa ho yung ininit sa kawali. The more na walang sustansya ho ang kinakain natin, the more tayong nagugutom agad.
So pag nagugutom ho tayo agad, kakain tayo ng kakain. And ang mga pagkain ho ngayon, lalo na ho itong mga gawa sa puting harina or refined white flour products like cakes, pastries, cookies. Noon ho kasi, kakaunti lang ang mapagpipilian mo ng cakes, pastries, cookies. Kaunti lang ho. Ngayon ho, saganang-sagana. Kaliwat kanan, tumingin ka, merong ang sasarap na cake, ang sasarap ng pastries, cookies, ang dami-dami hong pagpipilian na pizza, ang daming klase ng donuts. No? Noon ho, wala. Ang donut noon, 2 lang. No? So, di ko nababangitan. Ngayon ho, ang dami na. So, yan ho ang rebound sa tao. Nananaba ang mga tao. Why? Wala na ho yung ibang nutrients. Ang atin hong puting harina, tinanggal na ho yung ibang nutrition, which is yung bran, yung pinaka-outer covering, and yung pinakaloob na covering, tinanggal na ho. Yung bran outer covering, nandun ho ang fiber, pati na ho vitamins. Yung pinaka-inner lining ho, wala na rin ho. Nandoon ho yung protein and minerals. What is left is what? Yung middle layer, which is, it is all starch. It is all sugar. Kaya ho, mananaba talaga ang tao. Kasama ho ang tinapay. So yung iba ho, they avoid rice during the evening, but what they eat is tinapay. It is the same thing. Nakakataba din ho ang tinapay. And ang katumbas ho ng half cup of rice is isang pair ng tasty. 2 pirasong tasty, so isang pares. Kung kakain ka ng 4 na pirasong tasty, it is equivalent to 1 cup of rice. O ay mas busog ka sa rice, mas magaang ang tinapay. So, mas madali kang magugutom sa tinapay. So, useless din po. And mas cancerous pa ho ang mga tinapay than an ordinary rice. But if you will substitute your white rice with brown, red, or black rice, ayun ho, that is a much better because hindi pa ho refine ang brown, red, and black rice. Kumpleto pa ho yan sa nutrition. May protein ho yan, may carbohydrates, vitamins, and minerals. So, kanin nyo pa lamang ho, complete food na siya. And yung mga diabetic ho, talaga ho ang laki ng ibinababa ng sugar pagka ho unrefined rice ang kinakain. But of course, hindi ho gaano masarap. Tiis-tiis na lamang po, ang kapalit naman ho good health. Hindi ho ba? Kaya ang tao ho, hirap na hirap sa pagpapapayat. Kung ano-ano na lang hong klaseng diet, may mga South Beach diet and others, keto diet, intermittent fasting, ang nasusuungan ng tao para lang pumayat. Of course, sino naman ho ang gustong tumaba? Ni hindi ka na makapanamit ng maayos, pupunta ka sa department store, lahat masikip. So, mawawalan ka ng ganang mag-ayos, lalo na ho sa kababaihan. Kasi, iba-iba ho ang style ng damit. Unlike ang lalaki, yun at yun din naman ho ang suot nila. Polo, t-shirt, pantalon. Ang babae ho kasi, marami kang cut na magandang isuot. Pero hindi mo magawa kasi labas lahat ng bilbil mo. Hindi ho kaaya-ayang tignan. Di ho ba? Marami na ho akong nakitang pasyente na nawalan na ho ng ganang mag-ayos dahil sa kanilang pagtaba. Hindi na rin sila masyadong nag-a-attend ng mga parties, yung mga salo-salo kasi nga ho, hindi makapanamit ng maayos. Okay, so, okay ho ba ang intermittent fasting and keto diet? So, yan ho ang aalamin natin. So, ang intermittent fasting ho has gained popularity as a dietary approach. Ngayon na lamang ho. But whether it is good or bad depends on the individual's circumstances and paano po ginagawa. Kasi merong iba-iba ho ang length ng pagfa-fasting sa intermittent fasting. Merong kumakain ng every 12 hours, merong kumakain ng every 16 hours, merong every 24 hours, depende ho sa kaya ng pasyente. Nakakapayat ho talaga. Ang alam ho kasi nila, it is healthy because
Ang digestive system ho natin, pagka nagpa-fast tayo, nakaka-perform siya ng cell repair. Pagka ho laging kain tayo ng kain, wala hong cell repair. Kasi ang gagawin niya, magda-digest na naman siya, magtutunaw na naman siya ng kinain. So overwork po ang digestive system, wala siyang pahinga. While if we do fasting, medyo nakakapahinga siya, cell repair ang gagawin niya. Kaya, and to some, ang habol naman ho nila is autophagy. When we say autophagy, yung sarili mong immune system ang magtatanggal ng mga waste and toxin sa katawan. But mas attainable ho yung cell repair rather than autophagy ang i-goal mo. Why? Kasi nga ho, para mo mapakinabangan at makapag-autophagy ang body mo, ang katotohanan ho niyan is 36 hours to 48 hours, meaning 3 to 4 days. Wala na hong taong makakaabot niyan. Buti kung buhay ka pa nang hindi ka kumain ng 3 hanggang 4 na araw. And hindi ho once, lagi niyong gagawin yun kung nag-i-intermittent fasting kayo, di ho ba? Kumbaga hindi na ho siya makatotohanan. Ayun. But of course, yung iba ho, kadalasan 12 hours ang ginagawa. Ino-omit nila yung breakfast, kakain ho sila alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 lamang ng gabi. So, ganun ng ganun ho. So, nakakapayat naman ho talaga. It helps some people to reduce caloric intake, leading to, of course, weight loss. Sa metabolic health po, nakaka-improve din ng insulin sensitivity, nakaka-reduce ho ng inflammation, and nakaka-lower ng risk of type 2 diabetes. Sa health po ng ating puso, some studies suggest that it can improve cardiovascular health by reducing the risk factors like blood pressure and cholesterol level. So, some studies nakakababa din daw ng cholesterol. And simplicity, it is relatively simple to follow and doesn't require special food or supplements. Hindi mo na kailangan yung magpapahatid ka ng ganitong klaseng diet, magsa-South Beach ka, so less rice, puro protein. Yung mga nagsa-South Beach diet po, overwork po ang kidneys niyan. Kasi para ka mabusog, kakaunti ang kanin mo, heavy ang protein mo. Babawiin yung gutom mo, dadamihan yung protina. O yung chicken ho, yun ang dadamihan nila. Mabuti kung yung vegetable lang dinamihan, no? Pagka high protein diet po, overwork ang kidney. But ayun na nga, ang intermittent fasting ho, it is not suitable for everyone. Hindi ho lahat pwede sa ganito. It may not be appropriate for certain individuals such as yung mga buntis, pregnant and breastfeeding women, yung may mga eating disorder, at yung mga merong specific medical condition. Yung mga naka-insulin po, hindi pwede dito. Mahahay po, glycemia ho yan, mauospital yan. Yung may mga potential muscle loss, pagka ho masyadong extended yung fasting period, it can lead to muscle loss. And if not balanced with proper nutrition and resistance training, mag-shrink ho yung mga muscle. Side effect, some people may experience syempre ho, magiging irritable, fatigue, parang lagi kang nanghihina, difficulty in concentration. Syempre walang laman yung utak mo So walang sustansya And to some, may mga religion ho, 'di ba, na nagre-require ng 1 day fasting, first Sunday of the month, isang araw lang ho sa isang buwan. For good health, yun na ho. Ang purpose kasi doon, for cell repair. But that is only once, hindi ho every day. Okay? And long-term sustainability, it may be challenging for some to sustain ang long-term. Yun ang mahirap doon yung long-term. Bali, ang naiisip po kasi nila yung benefit like weight loss and cell repair. Ang hindi ho nila naisip, yung side effect, which is number 1, magkaka-gallstone ho kayo. Ang katawan ho natin, wag nating dinidisrupt yung
biological clock ng katawan. Kasi itinalaga na ho ng Diyos yung every 2 hours na yan, may organ na nag-cell repair and nagre-rejuvenate. Pag hindi ho tayo kumakain sa oras, nagkaka-chaos po, nagkakagulo-gulo yung mga yan. Like for example, yung jet lag. Kaya ho may jet lag, it is because umalis ka ng gabi, pagdating mo sa isang lugar, gabi uli. Hindi ho ba nahihilo yung katawan natin? Ilang araw bago ka maka-adjust? Because may memory ho ang cells. So, hindi ho yun yung normal biological time niya. So, hindi lang ho natin alam, pag ginagawa natin yung mga intermittent fasting na yan, yun po ang nangyayari. Nagugulo ho yung biological clock ng katawan. Hindi na ho nagtutugma yung kanilang function. So, di ho ba before mealtime, for example, before lunch, 11 or 11:30 pa lang, nagre-release na ho ng bile ang ating gallbladder in anticipation for fatty foods na kakainin natin, while yung stomach naman ho, magre-release na yan ng hydrochloric acid, ang tunaw ho ng kinain, less fatty foods. But if you will not eat, nakakain kayo alas 3 na, yun ho yung sinasabing lumipas na ang gutom. Why? Ang hydrochloric acid, HCl, and yung bile, hindi na ho na-use up. Kaya lipas na ho ang gutom. So, mako-congest ho ang liver sa ginagawa ninyong intermittent fasting. Kasi lagi ho kayong lipas sa gutom. So, lagi hong magka-curdle yung bile na nirelease. Kasi palagi kayong lagpas sa oras ng kain. Eh, yun nga ho ang root cause ng lahat ng sakit, a congested liver. So, yung liver nyo ho, magiging fatty liver. Mapupuno na ho yun ng bato sa loob. Tapos, palalaglag ho sa gallbladder ninyo, may gallstone kayo. So, yan nga ho ang pinag-uugatan ng hypertension, diabetes, hyperlipidemia, hyperuricemia. It is because nabawasan na ho yung filtering ability ng ating liver. O, di diretso na ho yung mga sugar, cholesterol sa ating blood. Gagawa ng atherosclerosis, domino effect na po yan. Kumbaga, mas malaki pa ho yung long-term side effect kesa sa weight loss na hinahabol ninyo. Ayun, yung cell repair na sinasabi ninyo. Kasi magkakaroon ho tayo ng maraming sakit pagka ho ang liver and gallbladder ang napuno ng gallstone. Another thing, mas mahirap pong magpapayat pagka ang liver ho natin is congested and dirty. Mas madali hong magpapayat pag ang liver natin is efficient, kumbaga healthy, lahat ng metabolic function na gagawa niya. And so another thing na nauna hong sumikat is keto diet. So sa keto diet naman ho, wala hong carb. Instead na carbohydrates, di ho ba, ang ginagawa nilang source of energy is fats and protein. So, protein and fats. Pinapalitan yung carbohydrates ng fats. Okay? So, pero pareho rin ho ng IF or intermittent fasting, meron hong benefit and drawbacks. And yung suitability niya ho, of course, will also vary from person to person. Of course, ang good ho, weight loss. So, many people use the keto diet to effectively lose weight. Kasi ho, i-restrict yung tao sa pagkain ng carbohydrate and i-encourage yung body to burn fat for energy. Of course, no? Minsan ho, namamali ang mga nagki-keto diet. It is because bad fats ho ang kinakain nila. Wrong information. Hindi ho ibig sabing fats and protein ang kakainin nyo ay yung mga taba ng baboy, skin ng chicken. That is totally wrong. Dalawang klase ho ang fats. Good fats and bad fats. Ang good fat ho, dapat ang isa-substitute ninyo sa carbohydrates like virgin coconut oil, like olive oil, so omega fish oil,
So, yan hong tatlong yan lang ho ang good fat. But, hindi ho sinabing kumain kayo ng bad fats or saturated fats. So, syempre ho, nakikigaya-gaya lang without doctor's advice. Ayun ho. Kasi kitang-kita ho namin no, nagpunta kami ng Taiwan 2 years ago, no? So, yung kasama ho namin, naka-keto diet, hindi kumakain ng rice. Aba, kung ang kainin naman ho, yung taba ng lechon, skin ng chicken, kasi nga daw naka-keto diet siya. Knowing the fact na yung tao ho yun, yung individual na yun, na angioplasty na ho siya. Ayun, isipin nyo yun. O naghahanap uli na mabarahan ang puso. Because of what? Wrong information. So, mas matagal tayong magutom pagka masustansya ang kinakain. Pag wala hong sustansya ang kinakain, mas lalo po tayong kain ng kain. Because yung cells po natin, nag-e-expect siya ng nutrition, wala pala siyang nutrition na nakuha. Binusog lang ho yung ating sikmura, pero wala hong sustansya sa cells. Kaya yung cells po natin, magsesend ng signal sa brain na gutom na naman siya. Tataas ho ang level ng ating ghrelin, which is a hunger hormone. No? So, IB? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 7417. Dumura ako ng dugo kahapon at ngayon bukas pa ako pa x-ray kasi masama pakiramdam ko. What can I take to stop the blood streak? Natatakot kasi akong dumura. Wala akong ubo pero may konting plema. Can I take Hemostan? Okay, so first thing, kailangan ho nating ma-differentiate kung blood streak lang or fresh blood. Magkaiba ho yun. Pagka blood streak lang, ibig sabihin, saliva or phlegm na nabahiran lang ho ng dugo. Wala ho yun. Pero if it is whole, fresh blood, yung talaga hong mapula, hindi ho kasama ng plema, yun ho ang significant. It may be pulmonary TB or bukol, lung tumor. So, I suggest mas maganda ho kung CT scan ang paggagawa nyo. Minsan ho kasi, ang nakikita sa x-ray, TB, ba't ang mga bukol ho sa lungs, hindi yan gaanong nakikita? O mami-miss out ho kung may lung tumor kayo. And kung kaunti lang naman ho, hindi naman kailangan mag-Hemostan. Sabi nyo nga, blood streak. Kaya lang, baka ho mali lang yung term ninyo. Kung marami ho, okay mag-Hemostan. Isa lang. Hindi ho 3 times a day. Isa lang as needed. But ang pinaka-importante ho doon, malaman nyo kung ano ang root cause ng blood sa phlegm. Kasi madaling ihinto yan through Hemostan. But mag-ingat din ho sa Hemostan kasi ini-stop yung bleeding. Pag sobra ho, nakakalapot ng dugo. So, ganun. Kaya wag ho mag-self-medicate. Tuloy nyo ho yung x-ray nyo. Pag walang nakita, CT scan. Okay? Or you may come to us para ho ma-check up ko kayo. No? So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo yung magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, open ho kami even Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Wala hong symptoms. Marami ho kaming nahuhuling ganyan sa mga elderly. And yung promo package ho natin, so i-avail nyo ho, malaki ang discount, libre na ho ang check-up. So, detox and blood cleansing. Meron hong promo na kasama ang vector scan, merong wala. But I suggest
isama niyo ho yung vector scan. Marami ho kayong sakit na madidiscover na ma-prevent na ho at hindi na matutuloy pag nag-vector scan kayo. So, meron din ho tayo yung sa IV laser, isa ho yan sa ginagamit natin sa blood cleansing, naka almost 50% discount po tayo. Kaya lang until supply last. So, pwede na ho kayong mag-prepaid ngayon pa lang sa ating mga promo package para ho hindi kayo mapagsarahan ng ating promo, no? So, pwede ho yan kahit di nyo muna gamitin, basta naka-avail na kayo, later nyo gamitin kapag ka ho available na yung time ninyo, no? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli ang programang magtuturo sa atin